Ang tunog. Iyon ang laging nauuna. Isang nakabibinging pagpreno ng gulong sa nag-iinit na aspalto. Sinundan ng nakatutulig na pagbangga ng metal sa metal, isang malagim na simponya ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal. At ang amoy, ang halimuyak na nasusunog na goma at gasolina na humahalo sa hindi maipaliwanag na amoy ng dugo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang eksena. Isang itim na sedan, wasak at umuusok sa gilid ng isang madilim na kalsada. Ang pulang ilaw ng sirena ay pumipintig na parang isang galit na puso, nagbibigay kulay sa gabing nababalot ng trahedya. Raphael. Ang pangalan ay isang tahimik na sigaw sa kanyang isipan, isang sugat na hindi kailanman naghilom. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin, na para bang kahapon lamang nangyari. Nagmulat ng mga mata si Miguel de Alcaraz. Ang malagim na alaala ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng payapang kapusyan ng silid. Ang mahinang tunog ng makina ang pumalit sa ingay ng banggaan, isang ritmikong pagpipiyok mula sa monitor na nakakabit sa kanyang ama. Ang amoy ng antiseptiko ang pumalit sa amoy ng kamatayan. Nasa pribadong silid siya ng pinakamahal na ospital sa Makati. Sa kanyang harapan, nakahiga si Don Alejandro de Alcaraz, ang haligi ng kanilang pamilya, ang nagtatag ng Bangko de Alcaraz, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ngunit ngayon, ang kapangyarihang iyon ay tila isang malayong alaala na lamang. Ang balat nito ay maputla, ang dating matipunong pangangatawan ay payat na, at ang bawat paghinga ay tila isang mabigat na pasanin. Miguel T. Mahinang tawag ni Don Alejandro, ang mga mata ay bahagyang bumukas. Ang boses nito, na dating kayang magpatigil ng isang buong boardroom, ay isa na lamang bulong na hirap marinig. Agad na lumapit si Miguel at marahang hinawakan ang kamay ng ama. Malamig ito at tila marupok. Dad! Nandito lang po ako. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Alejandro. Ang kapatid mo si Rafael. Huminga ito ng malalim. Hindi iyon isang aksidente, anak. Alam mo iyon. Alam natin pareho. Napayuko si Miguel. Ang mga salitang iyon ay isang katotohanang matagal na niyang itinatago sa kanyang dibdib, isang bigat na araw-araw niyang dinadala. Ang opisyal na ulat ng pulisya, pagmamaneho ng lasing. Isang kasinungalingan. Si Rafael ay hindi kailanman iinom kung siya ang magmamaneho. Iyon ay isang patakaran nilang magkapatid mula pa noong sila ay mga binatilyo. May mga buitre sa loob ng sarili nating kumpanya, Miguel, patuloy ng matanda, ang mga mata ay nag-aapoy sa kabila ng panghihina. Mga ahas na matagal na nating inalagaan. Ninanakawan nila tayo. At natatakot ako na sila rin ang may kinalaman sa di. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Isang ubo ang pumigil dito, malakas at nagpatulog sa katawan nito. Mabilis na inalalaya ni Miguel ang ama, ang puso niya ay puno ng pinaghalong awa at galit. Galit sa mga taong gumawa nito sa kanyang pamilya. Galit sa sarili dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na protektahan sila. Huwag na po kayong magsalita, Dad. Magpahinga po kayo, pakiusap ni Miguel. Umiling si Don Alejandro, ang determinasyon ay bumalik sa kanyang mga mata. Wala na akong panahon, anak. Ang puso ko anumang oras ay maaari na itong bumigay. Itinaas nito ang nanginginig na kamay at itinuro ang dibdib ni Miguel. Ang tiwala ko nasa iyo. Hanapin mo ang katotohanan. Hindi para sa akin, kundi para sa kapatid mo. Para sa pangalan natin. Ibalik mo ang nararapat sa atin. Ipangako mo sa akin, Miguel. Tinitigan ni Miguel ang kanyang ama, ang lalaking hinangaan niya buong buhay, na ngayoy humihingi ng isang huling pabor. Sa likod ng mga makinang sumusubaybay sa buhay nito, nakita ni Miguel ang apoy na nagpaunlad sa Bangko de Alcaraz mula sa wala. Ito na ang kanyang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili, hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang anak at isang kapatid. Tumango siya, ang kanyang panga ay nagtiim. Ipinapangako ko, Dad. Hahanapin ko sila. Pananagutin ko sila. Isang ngiti ng kapanatagan ang gumuhit sa mukha ni Don Alejandro, bago ito muling pumikit, hinahayaan ang pagod na lamunin ang kanyang kamalayan. Iniwan ni Miguel ang silid na may bagong bigat sa kanyang mga balikat. Hindi na ito ang bigat ng kalungkutan, kundi ang bigat ng isang misyon.
Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo ng ospital, ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad ay walang ingay na lumalapat sa makintab na sahig. Ang bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa buhay na kanyang kinalakihan. Hindi niya kayang labanan ang kaaway gamit ang pangalang de Alcaraz. Ang pangalang iyon ay isang target. Kailangan niyang maglaho. Kailangan niyang maging anino. 2 oras ang lumipas, wala na ang 3-piece suit na nagkakahalaga ng ₱250,000. Wala na ang Rolex na kumikinang sa kanyang pulso. Wala na ang sapatos na sumisigaw ng yaman. Nakatayo si Miguel sa harap ng isang gasgas na salamin sa isang maliit at ligtas na apartment sa isang lugar sa Sta. Mesa na matagal nang binili ng kanilang pamilya para sa mga ganitong pagkakataon. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na si Miguel de Alcaraz, ito si Migs. Ang kanyang buhok na laging maayos na nakasgel ay magulo na. Ang suot niya ay isang kupas na itim na t-shirt, murang maong na pantalon, at isang pares ng luma at maruming rubber shoes. Mayroon siyang ilang araw na balbas na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang taong walang pakialam sa mundo. Ang tanging natitira sa dati niyang pagkatao ay ang kanyang mga matang puno ng determinasyon at isang anino ng kalungkutan na hindi kayang itago ng anumang pagbabalat kayo. Kaya mo ba ito, Miguel? Tanong niya sa sarili. Kaya mo bang talikuran ang lahat para sa isang bagay na hindi ka sigurado kung mahahanap mo? Naalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang pangako niya, at ang huling imahe ng umuusok na sasakyan ni Rafael. Kakayanin niya. Para sa kanila. Kinuha niya ang isang mumurahing keypad na cellphone at isang makapal na pitaka na naglalaman ng sapat na pera para sa ilang linggo, kasama ang isang peking na may pangalang Miguel Migs Reyes. Simple. Karaniwan. Isang pangalan na madaling mawala sa karamihan. Paglabas niya ng apartment, ang unang bumungad sa kanya ay ang init ng hapon sa Maynila. Sumakay siya ng jeep, isang karanasang halos hindi na niya matandaan kung kailan huling ginawa. Ang siksikan, ang ingay, ang alikabok, lahat ay isang pag-atake sa kanyang mga pandama na sanay sa malamig na hangin ng aircon at sa katahimikan ng kanyang demotoristang sasakyan. Ang kanyang destinasyon, Quiapo. Ayon sa impormasyong ibinigay ng kanyang pinagkakatiwalaang security consultant, isang dating general, ang unang hibla ng korupsyon ay nagsisimula sa isang maliit na sangay ng sa lugar na iyon. Isang serye ng maliliit ngunit kahina-hinalang transaksyon na laging dumadaan sa isang partikular na teller. Para maintindihan ang sistema, kailangan niyang magsimula sa ibaba. Kailangan niyang magmasid, makinig, at maging bahagi ng tanawin. Pagbaba niya ng jeep sa harap ng simbahan, tila siya sinampal ng realidad ng Quiapo. Isang nakabibinging haluan ng busina ng mga jeep, sigaw ng mga tindera ng pampaswerte at mga halamang gamot at usapan ng daan-daang taong naglalakad ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng inihaw na bituka ng manok ay humahalo sa amoy ng kandila mula sa simbahan at sa hindi maikakailang amoy ng pawis at alikabok. Ang mga gusali ay luma at siksikan, ang mga kable ng kuryente ay parang isang magulong sinulid sa kalangitan. Ito ay isang mundong ganap na kaiba sa malilinis at organisadong kalsada ng Makati. Dito, ang bawat isa ay tila nagmamadali, nakikipaglaban para sa espasyo, para sa kabuhayan. Naramdaman ni Miguel ang pagiging dayuhan sa sarili niyang lungsod. Ang kanyang tangkad at ang paraan ng kanyang pagtayo ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Sinubukan niyang ibagay ang sarili, iniyuko ng bahagya ang mga balikat, at naglakad na parang isang ordinaryong manggagawa. Naglakad siya patungo sa direksyon ng sangay ng bise, ang mga mata ay abala sa pag-scan sa paligid, sinusubukang kabisaduhin ang bawat eskinita at bawat mukha. Sa kanyang paglalakad, habang iniiwasan ang isang nagtitinda ng dekulay na sisiw, hindi niya napansin ang isang babaeng nakaupo sa isang maliit na bangko sa kanyang kanan, abala sa pagsasaayos ng mga tali ng bulaklak. Nabunggo niya ang bilaw na nakapatong sa tabi nito. Sa isang iglap, ang mga puting bulaklak ng sampagita ay kumalat sa maruming semento na parang mga perlas na nahulog mula sa isang naputol na kwintas. Aray! Ano ba? Isang matinis ngunit matatag na boses ang sumigaw. Natigilan si Miguel. Humarap siya at nakita ang isang dalagang nakatingin sa kanya ng masama. Ang buhok nito ay nakatali sa isang magulong ponytail, ilang hibla ang tumatakas at dumadampi sa kanyang mukha na pinapawisan dahil sa init.
Ang kanyang balat ay kayumanggi at ang kanyang mga mata naniningkit ang mga ito sa galit. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Muling sabi ng babae, ang boses ay maihalong inis. Tumayo ito at pinagpagan ang kanyang palda, bago malungkot na tiningnan ang mga sampagitang nagkalat sa sahig. Sayang paninda ko pa naman iyan. Naramdaman ni Miguel ang isang kakatuwang hiya. Siya, si Miguel de Alcaraz, na kayang bumili ng buong flower shop, ay nakasira sa kabuhayan ng isang naghihirap na babae. Pasensya na, miss. Hindi ko sinasadya, sabi niya, ang kanyang boses ay mas formal kaysa sa inaasahan niya. Yumuko siya para subukang pulutin ang ilan sa mga bulaklak. Huwag mo nang pulutin. Marumi na yan, wala nang bibili niyan, mabilis na sabi ng dalaga, may pait sa kanyang tono. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Mukha ka namang bago lang dito. Mag-ingat ka sa susunod, kuya. Ang salitang ti kuya ay tila banyaga sa kanyang pandinig. Sanay siyang tawaging ki Sir D.O.T. din F.D. Alcaraz. Ngunit ang babaeng ito, sa kanyang simpleng damit at matapang na paninindigan, ay walang bakas ng takot o paggalang. Tanging pagkadismaya lamang. Babayaran ko na lang, alok ni Miguel, kinapa ang pitaka sa kanyang bulsa. Tinaasan siya nito ng kilay. Talaga? Siguraduhin mo lang na kaya mo, ha, may sarkasmo sa boses nito. Bago pa man makasagot si Miguel, 3 anino ang biglang tumakip sa kanilang kinatatayuan. Isang grupo ng mga lalaking may itsurang basagulero ang lumapit. Ang nasa gitna, isang lalaking payat na may tatoo ng gagamba sa liig at may mayabang na ngisi ang nagsalita. "O, Ara, mukhang may problema ka dito," sabi ng lalaki, ang tingin ay lumilipat mula kay Ara patungo kay Miguel. "Sino itong bago mong kakilala?" Mukhang naliligaw. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha ng dalaga, na ngayon ay tinawag na Ara. Ang inis ay napalitan ng isang bahagyang pag-aalala, ngunit mabilis itong itinago sa likod ng isang matapang na maskara. "Wala kang pakialam, Berto," matigas na sagot ni Ara. "Umalis na kayo dito." Tumawa si Berto. "Bakit naman kami aalis? Nandito kami para sa lingguhang tulong mo. Alam mo na." Inilahad nito ang palad. "Bayad para sa proteksyon." "Wala pa akong benta," sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Bumalik na lang kayo mamaya. Huwag mo kaming pinagluloko, Ara." "Kitang-kita ko, may customer ka sabi ni Berto, tumango ito patungo kay Miguel na tahimik lamang na nagmamasid. "Baka naman pwede siyang mag-abono para sayo." Nagtiim ang bagang ni Miguel. Ang misyon niya ay magmasid, hindi makialam. Ngunit ang makita ang pang-aaping ito sa kanyang harapan, ang makita ang takot na pilit itinatago sa mga mata ng dalagang ito, isang bagay sa loob niya ang nag-init. Ang mga kamao niya sa gilid ng kanyang katawan ay dahan-dahang nanigas. Hindi niya ito palalampasin. Ang unang sinag ng araw na tumatago sa maliit na siwang ng bintanang yari sa kapis ang gumigising kay Arabella Reyes. Hindi ang tunog ng alarm clock, hindi rin ang ingay mula sa labas. Ito ay ang liwanag, isang paalala na isa na namang araw ng pakikipaglaban ang nagsisimula. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na banig na nakalatag sa sahig na semento. Ang kanyang silid, kung matatawag nga itong silid, ay isang maliit na espasyo sa ikalawang palapag ng isang lumang paupahan sa pusod ng Quiapo. Kasya lamang ang kanyang higaan, isang maliit na aparador na gawa sa plastik, at isang mesang kahoy kung saan nakapatong ang kanyang mga gamit. Ito ang kanyang kaharian. Ang kanyang kulungan. Bago simulan ang araw, may ritual si Ara na hindi niya kailanman pinalilipas. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang isang luma at medyo lukot ng litrato. Ito lamang ang tanging bagay na naisalba niya mula sa kanilang dating buhay. Sa litrato, isang masayang pamilya ang nakangiti. Ang kanyang ama, si Arturo Reyes, isang matikas na negosyante na may mabuting mga mata. Ang kanyang ina, si Aling Sofia, na may ngiting kasing liwanag ng araw. At siya, si Arabella, isang 16 na taong gulang na dalagita na suot ang uniforme ng isang mamahaling pribadong paaralan, ang buhok ay makintab at ang mga mata ay puno ng mga pangarap. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking bahay na may malawak na hardin. Isang buhay na tila kinuha mula sa isang panaginip. Hinaplos ni Ara ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Isang butil ng luha ang nagbadyang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinigilan.
Hindi ngayon. Wala siyang karapatang maging mahina. Para sa inyo ito, Tay. Makakalaya din kayo. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha sa atin, bulong niya sa sarili. 3 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang kanilang mundo. Ang kanyang ama ay inakusahan ng pandaraya sa malaking halaga, isang krimen na alam niyang hindi kailanman gagawin nito. Ikinulong ito. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinuha. Ang kanyang ina, dahil sa matinding depresyon at sakit sa puso, ay nanghina at ngayon ay nasa pangangalaga ng isang malayong kamag-anak sa probinsya, nangangailangan ng mamahaling gamot. Kaya narito siya sa Quiapo. Nagtatago. Nag-ipon. Naghahanap ng paraan. Itinago niyang muli ang litrato at sinimulan ang kanyang araw. Isang mabilis na paligo gamit ang tabo at balde. Isang tasang kape at isang piraso ng pandesal para sa almusal. Pagkatapos, maingat niyang inayos ang kanyang paninda, mga sariwang kwintas ng sampagita na kinuha niya sa suki niyang supplier kaninang madaling araw. Ang mabangong amoy nito ang nagsisilbing paalala na kahit sa pinakamaruming lugar, mayroon pa ring nananatiling busilak at puro. Ara, mag-iingat ka kay Berto, paalala ng matandang nagtitinda ng sigarilyo sa tabi niya. Mukhang mainit na naman ang ulo. Tumango lamang si Ara. Sanay na po ako, Aling Nena. Salamat po. Ngunit sa loob-loob niya, naroon ang kaba. Si Berto at ang kanyang mga alipores ang aninong laging nakabuntot sa mga maliliit na nagtitinda na tulad niya. Mga buitreng nag-aabang ng mabibiktima. Ang init ng hapon ay nakapapaso sa balat. Matamlay ang benta. Habang inaayos niya ang kanyang mga bulaklak, isang malaking anino ang tumabon sa kanya. Bago pa man siya lumingon, alam na niya kung sino ito. Ara, mukhang may problema ka dito, ah. Ang boses ni Berto ay maihalong pang-aasar. Napabuntong hininga si Ara bago humarap. Nandoon ang pamilyar na yabang sa mukha nito, kasama ang dalawa nitong laging kasama. Ngunit may isa pang tao, isang lalaking matangkad at mukhang hindi pamilyar. Ito ang lalaking nakabangga sa kanya kanina lang, ang dahilan kung bakit nasayang ang ilan sa kanyang mga paninda. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Kasalanan niya ito. Kung hindi lang siya naging clumsy, hindi sana mapapansin ni Berto. Wala kang pakialam, Berto. Umalis na kayo dito, matigas niyang sagot, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumawa si Berto. Bayad para sa proteksyon. Inilahad nito ang maruming palad. Wala pa akong benta, pagsisinungaling niya, ang puso ay kumakabog. Bumalik na lang kayo mamaya. Ang mga mata ni Berto ay lumipat sa lalaking dayuhan na tahimik na nakatayo sa gilid. Huwag mo kaming pinagluloko, Ara. Kitang-kita ko, may customer ka o. Baka naman pwede siyang mag-abono para sa'yo. Isang alon ng hiya at galit ang bumalot kay Ara. Ang tingnan na parang isang bagay na kailangang iligtas, iyon ang kinaiinisan niya. Hahakbang na sana siya para harapin si Berto nang may mangyaring hindi niya inaasahan. Ang lalaking dayuhan, na kanina'y tila isang posting walang buhay, ay gumalaw. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan nito ang pulso ni Berto na nakalahad. Ang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit mayroon itong bigat at otoridad na nagpatigil kay Berto. Sinabi na niyang wala, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, malalim at walang bakas ng takot. Nagulat si Ara. Hindi ito ang boses ng isang karaniwang obrero. Natawa si Berto, ngunit maihalong kaba. At sino ka naman para makialam, ha? Bago ka lang dito, di ba? Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi ito gumalaw. Pangalan ko ay Migs, sagot ng lalaki. At sapat na ang narinig ko. Umalis na kayo. Iyon ang hudyat. Ang dalawang alipores ni Berto ay sumugod. Nakapikit si Ara, naghihintay sa gulo. Ngunit sa halip na marinig ang tunog ng suntukan, ang narinig niya ay dalawang mabilis na kalabog na sinundan ng daing. Pagmulat niya, ang dalawang kasama ni Berto ay nakahandusay na sa sahig, hawak ang kanilang mga tiyan. Hindi man lang niya nakita kung paano ito ginawa ni Migs. Nanlaki ang mga mata ni Berto. Ang yabang ay napalitan ng takot. Binitiwan ni Migs ang kanyang pulso at humakbang palapit. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito, seryoso at malamig, ay sapat na para magpadala ng mensahe. Pasensya na, boss.
Hindi na maulit, kumaripas ng takbo si Berto, naiiwan ang dalawang kasamahan na hirap na tumayo at sumunod. Sa isang iglap, natapos ang lahat. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa pagitan ni Ara at ng lalaking nagpakilalang Migs. Nakatayo lang ito roon, ang dibdib ay bahagyang umaangat at bumababa, ang mga kamao ay nakakuyom pa rin. Pagkatapos ay tila natauhan ito, binitiwan ang pagkakakuyom ng mga kamao at humarap sa kanya. Ang matinding ekspresyon ay nawala, pinalitan ng isang blangkong tingin. Okay ka lang, tanong nito. Hindi makasagot si Ara. Naguguluhan siya. Sino ang lalaking ito? Ang kanyang kilos ay pulido at propesyonal. Hindi iyon kilos ng isang ordinaryong tao. Tumango na lamang siya. Tiningnan ni Migs ang mga natitirang sampagita sa bilaw ni Ara. Magkano lahat yan? Ha? Nagtatakang tanong ni Ara. Ang mga natitirang paninda mo, paglilinaw nito. Bibilhin ko na lahat. Pero marami pa yan. At para saan? Hindi sumagot si Migs. Dumukot ito sa bulsa ng kanyang pantalon at naglabas ng isang makapal na rolyo ng pera. Kumuha ito ng 2 asul na 1,000 pisong papel at iniabot sa kanya. Sobra-sobra na yan, sabi ni Ara, nakatingin sa pera. Kailangan niya ng pera, pero hindi ko matatanggap yan. Bayad yan sa mga nasira kong bulaklak kanina, sabi ni Migs, ang tingin ay nakatuon sa kanyang mga mata. At bayad na rin sa abala. Kunin mo na. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang pahiwatig ng kalungkutan, o marahil ay pagod, na nagpatigil kay Ara. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, nakita niya ang higit pa sa isang magaspang na itsura. Nakita niya ang isang lalaking tila may mabigat na pinagdadaanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang pera. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay nito. Mainit ito at magaspang, kamay ng isang manggagawa. Ngunit ang kilos nito ay hindi. Ang lahat tungkol sa kanya ay isang malaking kontradiksyon. Salamat, mahina niyang sabi. Tumango lamang si Migs. Kinuha nito ang lahat ng kwintas ng sampagita mula sa bilaw, inilagay sa isang supot, at tumalikod para maglakad palayo. Hindi na ito lumingon pa. Sinundan siya ng tingin ni Ara hanggang sa mawala siya sa karamihan ng tao, hawak ang 2,000 piso na parang isang mainit na uling sa kanyang palad. Gabi na nang makauwi si Ara sa kanyang silid. Pagkatapos ng insidente, inayos na niya ang kanyang mga gamit at umuwi ng maaga. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Sino si Migs? Bakit siya naroon? At paano niya nagawang patumbahin ang mga tauhan ni Berto ng ganoon kadali? Inilabas niya ang pera at tinitigan ito. 2,000 piso. Sapat na ito para sa 1 linggong gamot ng kanyang ina. Isang pakiramdam ng pasasalamat ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Inilagay niya ang pera sa isang maliit na lata kung saan niya iniipon ang lahat ng kanyang kinikita. Pagkatapos, inilabas niya mula sa ilalim ng aparador ang isang lumang folder. Ito ang kanyang tunay na trabaho sa gabi. Ang folder ay naglalaman ng mga kopya ng kaso ng kanyang ama. Mga ulat sa pananalapi, mga pahayag sa bangko, mga pangalan ng mga kasosyo sa negosyo. Gabi-gabi, pinag-aaralan niya ang mga ito, nagbabaka sakaling makakita ng isang butas, isang pangalan, isang pirma na maaaring maging susi sa kalayaan ng kanyang ama. Banco de Alcaraz. Laging bumabalik ang lahat sa bangkong iyon. Doon naganap ang transaksyon na nagdiin sa kanyang ama. Habang inaayos niya ang mga papel, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang palda. Isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya. Yumuko siya para pulutin ito. Ito ay isang maliit na kwadrado ng makintab na pilak. Isang cufflink. Isang mamahaling cufflink ng terno. Napakunot ang noo ni Ara. Hindi ito sa kanya. Tiyak na hindi rin ito kay Berto o sa mga kasama nito. Pagkatapos ay naalala niya. Ang lalaking si Migs. Nang mag-abot ito ng pera, ang lailayan ng manggas ng t-shirt nito ay bahagyang umangat. Siguro'y nalaglag ito mula sa bulsa ng pantalon nito nang dumukot ito ng pera. Tinitigan niya ang cufflink ng mas malapitan. Ito ay gawa sa purong pilak, mabigat at malamig sa kanyang palad. Sa gitna nito, mayroong isang maliit at detalyadong nakaukit na logo,
isang korona na may mga letrang ida sa ilalim. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Kilala niya ang logo na iyon. Nakita na niya ito dati sa mga imbitasyon at letterhead na dinadala ng kanyang ama sa bahay. The Alcaraz. Ang cufflink ay mula sa isang mamahaling brand na pag-aari ng pamilyang De Alcaraz, ang may-ari ng bangkong sumira sa kanilang buhay. Ang isang pirasong metal na ito ay nagkakahalaga marahil ng higit pa sa kanyang kinikita sa isang buwan. Sino si Migs? Isang trabahador na nakasuot ng kupas na damit, ngunit mayroong mamahaling cufflink na nakatago sa kanyang bulsa. Isang lalaking may kamay ng manggagawa, ngunit may kilos ng isang sinanay na tanod. Isang dayuhan sa Quiapo na may koneksyon sa pamilyang De Alcaraz. Hawak ang cufflink sa kanyang nanginginig na kamay, isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Ara. Ang lalaking nagligtas sa kanya kanina ay hindi isang kaibigan. Maaaring isa siyang kaaway. At kailangan niyang malaman kung sino ito talaga. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Banco de Alcaraz ay malamig at hindi gumagalaw, tulad ng mga mamahaling estatwa na nakadisplay sa bawat sulok. Ang mahabang mesa na gawa sa makintab na mahogany ay sumasalamin sa mga seryosong mukha ng mga miyembro ng board, mga taong ang bawat desisyon ay katumbas ng milyon-milyong piso. Nakatayo si Miguel sa harap, suot ang isang perpektong plansadong suit na kulay abo. Ito ang kanyang entablado. Ito ang kanyang kasuotan. Ngunit sa ilalim nito, naroon si Migs, ang aninong nagmamasid. Umiti ka, Miguel. Tumango. Ipakita mong kontrolado mo ang lahat, sabi niya sa sarili. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay kalkulado. Nagbigay siya ng ulat tungkol sa katayuan ng bangko, mga numerong kinabisado niya ilang oras lang ang nakalipas. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa, isang perpektong pagganap na pinraktis niya ng paulit-ulit. Sa kanyang kaliwa, nakaupo ang kanyang tiyo Ricardo. Ang buhok nito ay may mga guhit na ng pilak, ang kanyang ngiti ay laging naroon, isang ngiti na tila nagbibigay ginhawa. Magaling, Miguel. I'm very proud of you. Your father would be, too, sabi ni Ricardo, ang boses ay parang mainit na tsokolate sa isang malamig na gabi. Huwag kang mag-alala sa mga maliliit na bagay. Kami na ang bahala rito. Ang kailangan mo lang gawin ay pagtuunan ng pansin ang paggaling ng iyong ama. Tumango si Miguel, isang pilit na ngiti ang isinukli. Ang mga salita ni Ricardo ay parang pulot, ngunit para kay Miguel, mayroon itong kakaibang lasa ng lason. Ang labis na pagiging maalalahanin. Ang labis na pag-aalok ng tulong. Tila ba gusto nitong ilayo si Miguel sa mismong sentro ng operasyon. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Eliza Sandoval, ang head ng ICC Department. At ang kanyang dating nobya. Hindi nagbago si Eliza. Ang buhok niya ay laging nakapusod ng mahigpit, ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas at matalino. Hindi ito nagsalita sa buong pulong, ngunit naramdaman ni Miguel ang tingin nito. Isang tinging mahirap basahin, isang halo ng profesionalismo, awa, at isang bagay pa na hindi niya matukoy. Galit ba? Panghihinayang. Naalala niya ang gabi na tinapos nila ang kanilang relasyon. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo pagkatapos ng pagkamatay ni Rafael. Isang dahilan na kalahating totoo. Ang totoo, naramdaman niyang may nag-iba, na ang kanilang relasyon ay naging isa na ring transaksyon, isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Hindi niya ito minahal. Hindi sa paraang nararapat. At alam niyang alam din iyon ni Eliza. Natapos ang pulong. Isa-isang tumayo ang mga miyembro, nag-uusap sa mahihinang boses. Lumapit si Ricardo at tinapik siya sa balikat. Kung may kailangan ka, Miguel, isang tawag lang. Salamat, Tito, sagot niya. Nang siya na lang at si Eliza ang natira sa silid, nagsalita ito. Kamusta na si Tito Alejandro? Ganoon pa din stable, sabi ng mga doktor, sagot ni Miguel, inaayos ang mga folder sa mesa. I'm sorry, Miguel. For everything, sabi ni Eliza. Tumingin si Miguel sa kanya. It was a long time ago, Eliza. Hindi lang iyon ang tinutukoy ko, sabi nito bago tumalikod at lumabas ng silid. Naiiwan si Miguel na maihigit pang mga tanong kaysa sa mga sagot. Pagbalik sa kanyang opisina, isang malawak na espasyo na may tanawin ng buong Makati skyline, agad niyang nilock ang pinto.
Kinuha niya ang isang burner phone mula sa isang nakatagong kompartimento sa kanyang mesa at tinawagan ang kaisa-isang numero sa contact list nito. Mang Jun, sabi niya. Si Mang Jun ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, isang retiradong pulis na mas matapat pa sa sarili niyang anino. Sir Miguel. Kamusta ang pulong? Tanong ng boses sa kabilang linya. Puro pagkukunwari, gaya ng dati, sagot ni Miguel, hinuhubad ang kanyang coat at itinatapon sa silya. May bago ba tayong impormasyon? Kinumpirma ng source ko, sir. Ang sangay sa Quiapo. May maliit ngunit regular na halaga na nawawala sa pamamagitan ng mga peking withdrawal slip. Masyadong maliit para mapansin ng audit, ngunit kapag pinagsama-sama, malaki ang kabuuan. Dumaan ito sa iisang teller. Isang Clarissa Santos. Clarissa Santos, inulit ni Miguel ang pangalan. Kailangan kong malaman kung sino ang nag-uutos sa kanya. Magpatuloy ka sa pag-imbestiga mula dyan. Ako na ang bahala dito sa baba. Mag-iingat po kayo, sir. Hindi biro ang lugar na iyan. Mas mapanganib pa ang lugar na ito, Mang Jun, sabi ni Miguel, nakatingin sa mga salamin ng nagtataasang gusali sa labas. Dito, ang mga kaaway mo ay nakangiti sa'yo. Pagkatapos ng tawag, mabilis siyang nagpalit ng damit. Nawala ang sihi at bumalik si Migs. Sa bawat piraso ng mamahaling damit na kanyang hinuhubad, tila nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagiging si Migs ay isang pagtakas. Nang bumalik siya sa Quiapo, ang ingay at gulo na minsan ay nakapagpabigla sa kanya ay tila musika na sa kanyang pandinig. Ang amoy ng usok at pagkain, ang sigawan ng mga tao, ito ay totoo. Walang pagkukunwari. Ang una niyang hinanap ay si Ara. Nakita niya ito sa pwesto nito, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Mas maingat na ito ngayon, ang bilaw ay nasa isang mas ligtas na lugar. Lumapit siya, ang puso ay may kaunting kaba na hindi niya naramdaman kahit sa harap ng board of directors. Nakita siya ni Ara. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki bago ito nag-iwas ng tingin, isang senyales ng pag-iingat. Tama siya. Ang cufflink. Siguradong nakita na niya iyon. Migs, sabi nito, ang boses ay formal. Ara, sagot niya. Kamusta? Wala na bang bumalik na mga loko? Umiling ito. Salamat sa'yo, naging tahimik ang araw ko kahapon. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing, hindi pa rin ako nagtitiwala sa'yo. May nahulog ka kahapon, sabi ni Ara, at mula sa isang maliit na supot, inilabas nito ang cufflink. Inilahad nito iyon sa kanya. Sa'yo ba to? Tinitigan ni Miguel ang cufflink. Isang pagkakamaling hindi niya inaasahan. Mag-isip ka, Miguel. Mabilis. Kinunutan niya ng noo, kunwari nagtataka. Hindi sa akin yan. Baka sa isa sa mga lalaking tinulak ko. Napulot ko lang din yan sa sahig. Balak ko sanang isang mukhang may halaga Isang perpektong kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nagbigay ng isa na namang kirot ng pagkakasala sa kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Ara ng matagal, sinusuri ang kanyang reaksyon. Sa huli, tila naniwala ito o pinili na lang na maniwala. Ibinaba nito ang kamay. Ganoon ba? CJ, kumain ka na ba? Tanong ni Miguel, sinusubukang ibahin ang usapan. Nagulat si Ara sa tanong. Hindi pa. Tara. Libre ko. Bilang pasasalamat sa pagsauli mo niyan. Itinuro niya ang isang kalapit na karinderya na puno ng tao. Nag-alinlangan si Ara sa simula, ngunit sa huli ay pumayag din marahil ay dahil sa gutom o marahil ay dahil sa kuryosidad. Umupo sila sa isang maliit na mesang plastik. Umorder si Miguel ng 2 mangkok ng mainit na mami at 2 bote ng malamig na soft drinks. Habang kumakain, ang katahimikan ay tila nakakabingi. Bakit ka nandito sa Quiapo? Si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Naghahanap ng trabaho, sagot ni Miguel, isang sagot na kalahating totoo. Bodyguard, security kahit ano. Galing akong probinsya. Sinusubukan ang swerte dito sa Maynila. Mukhang sanay ka sa pakikipag-away, sabi ni Ara, humihigop ng sabaw. Ngumiti si Miguel. Kailangan para mabuhay. Tiningnan niya si Ara. Ikaw? Matagal ka na ba dito? Ang tanong ay nagpabago sa ekspresyon ni Ara.
Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling naging matatag. Ilang taon na rin. Sapat na para masabing dito na ako nakatira. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Nakita niya ang pader na muling itinayo ni Ara sa paligid nito. Pareho sila. Parehong may itinatagong nakaraan. Sa kabila ng pag-iingat, mayroong isang bagay sa kanilang pag-uusap na komportable. Sa piling ni Ara, hindi niya kailangang magpanggap na makapangyarihan. Hindi niya kailangang maging perpekto. Pwede siyang maging si Migs, isang simpleng lalaki na kumakain ng mami sa isang maingay na karinderya. Sa piling niya, nakahanap siya ng isang kakaibang kapayapaan. Pagkatapos kumain, inihatid niya ito pabalik sa pwesto nito. Nakita niyang bahagyang nakatagilid ang isang poste ng maliit na bubong ng pwesto nito, marahil ay nasagi sa gulo kahapon. Sira pala to, sabi niya. Konting sipa lang iyan ni Berto kahapon. Ayos lang, pwede nang pagtiyagaan. Hindi pwede. Baka bumagsak yan sa'yo, sabi ni Miguel. Walang sabi-sabi, humanap siya ng isang piraso ng kahoy at ilang alambre mula sa isang tumpok ng basura sa malapit. Sa loob ng 10 minuto, gamit ang kanyang lakas at kaunting talino, naayos niya ang poste. Mas matibay pa ito kaysa dati. Nakatayo lang si Ara sa gilid, tahimik na pinapanood siya. Nakita ni Miguel ang pagtataka sa mga mata nito. Marahil ay hindi ito sanay na may tumutulong sa kanya. Ayan, sabi ni Miguel, pinapagpagan ang kanyang mga kamay. Mas matibay na. Salamat, sabi ni Ara. Sa pagkakataong ito, ang salita ay may kasamang isang maliit, halos hindi makitang ngiti. Ngunit para kay Miguel, ang ngiting iyon ay mas maliwanag pa sa araw. Nagpaalam siya at naglakad palayo, dala-dala ang imahe ng ngiting iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pag-asa. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang ligtas na apartment. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay nananatili pa rin sa kanya. Habang nakaupo sa gilid ng kama, iniisip ang mga mata ni Ara. Ang tapang nito, ang maliit nitong ngiti, biglang tumunog ang kanyang burner phone. Si Mang Jun. Sir, sabi nito, ang boses ay apurado. May natuklasan kami. Isang mahalagang impormasyon. Napaupo ng tuwid si Miguel. Ano iyon? Narinig niya ang pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. Sir, ang mga kahina-hinalang transaksyon na tunton namin ang isang dormant account kung saan ito palihim na ipinapasa bago ilipat sa ibang lugar. Kaninong account? Tanong ni Miguel, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Mang Jun. Sir, ang account ay nakapangalan kay Arturo Reyes. Nanigas si Miguel. Arturo Reyes. Ang pangalan ay pamilyar. Saan niya ito narinig? Pagkatapos, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya na parang isang malaking alon. Naalala niya ang mga lumang dyaryo na binasa niya tungkol sa mga iskandalo na may kinalaman sa Arturo Reyes. Ang negosyanteng nakulong dahil sa pandaraya. Ang ama ni. Ang account ay nakapangalan sa ama ni Arabella Reyes. Ang mga salita ni Mang Jun ay parang isang dagundong ng kulog na bumasag sa katahimikan ng silid. Nabitawan ni Miguel ang telepono. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging pagkabigla. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ang babaeng nagsisimula na niyang gustuhin, ay anak ng taong nasa sentro ng krimen na kanyang iniimbestigahan. Ang mundo niya ay muling gumuho. Pagkatapos ng araw na iyon, isang bagong uri ng pag-iingat ang bumalot kay Arabella. Ang pag-aalinlangan na dati isang maliit na tinik lamang sa kanyang isipan, ay isa na ngayong malaking punyal. Si Migs. Ang pangalan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Isang lalaking puno ng kontradiksyon. Isang lalaking nagligtas sa kanya, ngunit may dalang misteryo na nagbibigay sa kanya ng takot. Ang cufflink. Kahit pa itinanggi niya, alam ni Ara sa kaibuturan ng kanyang puso na iyon ay pag-aari ni Migs. Walang ibang paliwanag. At ang logo ng De Alcaraz ay parang isang tatak na nakapaso sa kanyang isipan. Ano ang ginagawa ng isang taong may koneksyon sa mga De Alcaraz sa Quiapo na nagpapanggap bilang isang hamak na bodyguard? Ang tanong na iyon ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang bagay na mapanganib.
Isang bagay na labag sa kanyang prinsipyo na manatiling tago at hindi mapansin. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan, maaga siyang nagtinda. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang nakatuon sa mga customer, kundi sa buong paligid, naghihintay. At hindi siya nabigo. Bandang tanghali, natanaw niya ang pamilyar na anino ni Migs na papalapit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinintay na lumapit. Mabilis niyang ipinagbilin ang kanyang paninda kay Aling Nena at sinimulang sundan ito mula sa malayo. Naglakad si Migs na may tiyak na direksyon, papalayo sa mataong lugar ng simbahan at palengke. Lumiko ito sa mas tahimik na mga eskinita, mga lugar na bihirang puntahan ng mga hindi taga roon. Sinundan siya ni Ara, pinapanatili ang distansya, ang puso ay kumakabog sa bawat hakbang. Huminto si Migs sa isang lugar na hindi gaanong dinadaanan ng tao, malapit sa isang lumang gusali. Nagtago si Ara sa likod ng isang poste, sapat lang para makita ang ginagawa nito. Ilang sandali lang, isang itim na kotse na may tinted na bintana ang huminto sa tapat ni Migs. Nanlamig si Ara. Hindi iyon isang ordinaryong kotse. Iyon ay isang mamahaling sedan, ang klase ng sasakyan na nakikita lamang sa Makati o sa mga pribadong subdivision. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang lalaki ay mukhang nasa edad 40, maikli ang buhok at may seryosong mukha. Inabutan nito si Migs ng isang brown na envelope. Nag-usap sila ng ilang minuto, ang kanilang mga boses ay masyadong mahina para marinig ni Ara. Ngunit ang kilos nila ay sapat na. Ito ay isang transaksyon. Isang palitan ng impormasyon. Ang lalaking naka-Amerikana ay mukhang isang alalay, at si Migs, sa kabila ng kanyang damit, ang siyang binibigyan ng respeto. Pagkaalis ng kotse, binuksan ni Migs ang envelope at tiningnan ang laman. Pagkatapos ay itinago ito sa ilalim ng kanyang t-shirt at nagsimulang maglakad pabalik. Alam na ni Ara ang kailangan niyang gawin. Ito na ang pagkakataon. Hinintay niya itong makaliko sa isang makitid na eskinita bago siya lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Mabilis ngunit tahimik ang kanyang mga hakbang. Pagliko niya sa eskinita, hinarang niya ito. Natigilan si Migs nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat na agad na palitan ng pag-iingat. Ara! Anong ginagawa mo dito? Huminga ng malalim si Ara para pakalmahin ang nagwawalang puso. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, hindi nagpapakita ng takot. Hindi ko alam kung sino ka talaga, Migs. O kung ano man ang tunay mong pangalan. Napakunot ang noo ni Migs. Anong pinagsasabi mo? Nakita ko, sabi ni Ara, ang boses ay matatag. Nakita ko ang kotse. Nakita ko ang lalaking naka-Amerikana. Nakita ko ang envelope. Itinuro niya ang dibdib nito kung saan nakatago ang envelope. Hindi ka isang simpleng bodyguard na naghahanap ng trabaho. Kaya itigil mo na ang pagkukunwari. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga mata ni Migs ay nag-aaral sa kanya, tila tinatantya ang kanyang susunod na gagawin. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Ara. Mas mabuti kung lalayo ka na lang dito, sabi ni Migs, ang boses ay naging seryoso at malamig. Umiling si Ara. Ang takot ay naroon, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon. Hindi. Dahil sa tingin ko, pareho tayo ng pinapasok. Inilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang cufflink. Muli niya itong inilahad. Banco de Alcaraz. May kinalaman ka sa kanila. At ako ay may problema sa kanila. Ang pagbanggit sa pangalan ng bangko ay nagpabago sa ekspresyon ni Migs. Ang pag-iingat ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Anong problema mo sa gise? Tanong nito, ang boses ay mababa at puno ng bigat. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Isang sugal na maaaring maglagay sa kanya sa mas malaking panganib o magbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang kakampi. Ang ama ko, nagsimulang magkwento si Ara, ang boses ay bahagyang nanginginig sa bigat ng alaala. Si Arturo Reyes. Isa siyang negosyante. 3 taon na siyang nakakulong. Pinaratangan siyang nagnakaw ng milyon-milyon mula sa isang kliyente ng BC. Isang krimen na alam kong hindi niya ginawa. Ginawa siyang pain. May nag-frame up sa kanya. Habang nagsasalita si Ara, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Migs. Isang pagkilala.
isang pag-unawa, at isang bagay na tila pagkakasala. Alam ko na hindi ko kayang mag-isa na linisin ang pangalan niya, patuloy ni Ara. Alam kong kailangan ko ng tulong. At ikaw na nag-iimbestiga sa Quiapo, ikaw na may koneksyon sa De Alcaraz sa tingin ko, hinahanap ka rin sa loob ng bangkong iyon. Huminga siya ng malalim. Hindi ako humihingi ng tulong mo ng libre. Mayroon din akong impormasyon. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig. Alam ko na hindi lang ang ama ko ang biktima. May mga taong gumagamit sa gise para sa kanilang sariling interes. Lumapit si Ara ng isang hakbang. Hindi ko alam kung sino ang kalaban mo, pero sigurado ako na konektado sila sa mga taong nagpakulong sa ama ko. Kaya ito ang alok ko, magtulungan tayo. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng natuklasan ko. Nagulat si Mig sa kanyang katapangan. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang babaeng akala niya ikailangan ng proteksyon ay isa palang mandirigma na may sariling laban. Inilabas ni Migs ang brown na envelope. Binuksan niya ito at inilabas ang isang piraso ng papel. Isang kopya ng bank statement. Itinuro niya ang isang pangalan sa listahan ng transaksyon. Arturo Reyes. Tumango si Ara. Ginamit nila ang pangalan ng ama ko. Bakit ka naniniwalang inosente siya? Tanong ni Migs. Dahil kilala ko ang ama ko, matatag na sagot ni Ara. At dahil mayroon akong patunay. Mula sa kanyang bag, kumuha siya ng isang lumang folder na laging niyang dala-dala. Maingat niya itong binuksan at ipinakita kay Migs ang isang kopya ng isang dokumento. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng kumpanya ng kanyang ama at ng isang subsidiary ng DIE. Tingnan mo ito, sabi ni Ara, itinuturo ang isang bahagi ng dokumento. Ito ang orihinal na kontrata. Bago pa man mangyari ang lahat, nag-aalala na ang ama ko sa isang partikular na proyekto na gusto nilang ipasok sa kanya. Isinulat niya ang mga alalahanin niya. Sabi niya, masyadong delikado at tila may itinatago ang mga kasosyo niya. Sinuri ni Migs ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw, binabasa ang bawat salita. Pagkatapos ay huminto ito sa isang maliit na sulat kamay na tala sa gilid ng papel na isinulat mismo ng ama ni Ara. Ang mga salita ay medyo malabo na, ngunit nababasa pa rin. Pag-aralan ang T-Project CUD. Tila ito ang ugat ng lahat. Napakunot ang noo ni Migs. Project CA. Sabi ni Ara. Hindi ko alam kung ano yan. Paulit-ulit na binabanggit yan ng ama ko bago siya ikulong. Sabi niya, kung malalaman lang namin kung ano ang Project CE, malalaman namin ang lahat. Tinitigan ni Migs ang mga letrang P, C, T, E ng matagal. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay na hawak ang papel ay bahagyang nanginig. Isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara sa kanya ang biglang lumitaw, isang matinding sakit. CA, bulong ni Migs, ang boses ay halos hindi marinig. Rafael de Alcaraz. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kapatid ni. Hindi sumagot si Migs. Nakatingin lang ito sa papel, ngunit ang kanyang isipan ay tila nasa isang malayong lugar, sa isang madilim na alaala. Sa isang iglap, lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Ara. Ang investigasyon ni Migs. Ang pagbabalakayon niya. Ang kanyang koneksyon sa De Alcaraz. At ngayon, ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang kaso ng kanyang ama at ang trahedya ng pamilya ni Migs, hindi ito dalawang magkaibang kwento. Iisa lang pala ang kanilang laban. Biglang tumunog ang telepono ni Migs. Hindi ang mamahaling smartphone na inaasahan ni Ara, kundi isang simpleng keypad na telepono. Sinagot niya ito, ang mga mata ay nakatingin pa rin kay Ara. Hello! Ang mukha ni Migs ay biglang nagbago habang nakikinig sa kabilang linya. Ang sakit ay napalitan ng purong galit at pag-aalala. Ano? Sigurado ka ba dyan? Isang mahabang katahimikan. Nasaan? CJ. Papunta na ako. Ibinaba niya ang telepono. Ang tingin niya kay Ara ay puno ng isang bagong urgensya. Kailangan nating umalis dito. Ngayon na. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Ara, kinakabahan. Lumapit si Migs, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa isang lumang kaso, Ara.
Ang taong nag-utos kay Clarissa Santos sa bangko, ang taong nasa likod ng lahat ng ito, may pangalan na siya. Hinawakan ni Migs ang braso ni Ara, hindi nang mahigpit, ngunit may kasamang proteksyon. Ang pangalan niya ay Ricardo de Alcaraz. Ang tiyuhin ko. Ang pangalan niya ay Ricardo de Alcaraz. Ang tiyuhin ko. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Miguel na parang lason. Sa makitid na eskinita ng Quiapo, sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw, ang pangalan ay parang isang hatol na ibinaba, isang dagundong na bumasag sa lahat ng kanyang nalalaman. Ang kanyang tiyuhin. Ang lalaking tumatapik sa kanyang balikat, ang nagbibigay ng mga salita ng pampalubag loob. Ang haligi ng suporta mula nang mamatay si Rafael. Isang kasinungalingan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Ara. Ang pagkatuklas ay isang bomba na sumabog sa pagitan nilang dalawa. Ang kanilang magkahiwalay na mga laban, ang paghahanap niya ng hustisya para kay Rafael, at ang paghahanap ni Ara ng kalayaan para sa kanyang ama, ay hindi lang magkaugnay. Iisa lang pala ang pinagmulan nitong halimaw. Kailangan nating umalis dito, mabilis na sabi ni Miguel, ang kanyang isipan ay tumatakbo na parang isang makina. Hindi na sila ligtas. Kung alam na ni Mang Jun, maaaring malaman na rin ni Ricardo anumang oras na may nagbubungkal ng kanyang mga lihim. At si Ara.